Hello, magandang araw mga kababayan. So, ngayon, bulgar na yung si Mang Ramil, yun yung ano no, yung nagpatato sa noo nung Taragis Takoyaki. Bulgar na men na ito talaga ay fraud, 'di ba? So, ako hindi ko naman kinahiya na isa ako sa naloko, 'di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo dito sa social media, lahat tayo dito, wala tayong ligtas dito. Kapag ginalingan nung, nung gumawa ng kapikian, kaya hanggat maaari magtulungan tayo dito. 'Di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na yung pagkakalat ng awareness ay kailangan paigtingin palalo. Tama yung nangyari kay kay Ramil ano. So ito yung video. Ito sinesend ito ng mga shout out kay Ma'am Sheila Yash Martin Igot. Ito yung sinend niya sa akin na video. Galing yata ng TikTok to eh. Alam mo ba na March 28 pa lang may tattoo na si Mang Ramil sa noo? Makikita sa picture na ito ang ebidensya kung saan siya ay nag-post noong March 28 sa Star Maker na mayroon na siyang tattoo sa noo. Ibig sabihin bago pa ang April Fool's prank ng Taragis page ay nagawa na niya ito. Tama ba itong ginawa nila? Shit ano? Talagang meron na pala siyang tattoo noon dahil March 28. 'Di ba? Madali na kasing mag-ano ngayon eh. Madali na kasing matrace yan eh. Pero alam nyo mga kababayan ko, yung nangyari kasi na yon, dinali tayo sa puso lahat. 'Di ba? Then may isang nanindigan na isang malupit na influencer si I don't know, hindi na naman ako pabor masyado kay Sian Gasa ano. Pero siya yung siya yung naglight ng fire para lahat ng tao mag-isip. 'Di ba? Nung pwede ba tawagin whistleblower si Sian Gasa. Yun kasi ang power ng influence eh. 'Di ba? Pagka marami kang follower tapos pag nagsalita ka, pwede mag-spark yun ng interest sa mga tao. Katulad ni Sian Gasa. Nung sinabi niya na matagal na yan, contestant na pala dati yan, si Mang Ramil. Then lahat ng mga netizen nag-follow ng gamitin ng utak. Kasi lahat tayo, nadali tayo sa puso eh. 'Di ba? Natanga tayo lahat. Yes, I admit, natanga tayo lahat. Kahit na yung mga abogado na nag-opinion, I don't know, nag-opinion ba si Attorney Libayan? Natanga din yung kilalang debunker din, si Nico David. Natanga din. 'Di ba? At marami pang tao yung mga company na nagbigay ng tulong, nagbigay ng pera. Natanga din, men. Ito yung sinasabi ko na hindi naman talaga na mapipigilan yan eh, yung paggalat, pero hangga't maaari, huwag tayong titigil sa pagtuklas ng katotohanan. Biruin mo ilang tao yung naloko at ilan yung nagbigay ng pera. Hindi ka ba mababahala doon? Tapos sasabihin niyo, wala na lang pakialaman yun ay content. Tanga din, 'di ba? 'Di ba? Yung mga pananaw na ganyan. 'Di ba? Yan ang nangyayari sa ghost hunting ngayon. Palibasa in denial ako. Wala akong magagawa. Naulol ako eh. Anong gagawin ko? 'Di ba? Yan ba ang first time na nangyari sa hindi? Hindi pa rin ako makamove on yung Apple Pencil ko na nabudol ako. 'Di ba? Lahat tayo hindi tayo loco proof lahat. 'Di ba? Yung mga budol na yan, nag-upgrade lahat 'yan. Maaring yung style nila mabuking mo ngayon, pero mag-iisip uli yan ng mas malupit pa na diskarte. Kaya paigtingin nyo yung pagiging skeptic nyo. Tool ang pagiging skeptic para hindi ka maloko eh. Mga kababayan ko eh. 'Di ba si Makagago nagmamalaki siya na hindi siya na niyan,
balikan nyo yung yung video niya na kumasayan kay Francis Leo Marcos ng isang budol din. Nagmayaman challenge yan. Alam nyo ba yung yung purpose ng mayaman challenge dati? Tingnan nga natin si Makagago. Kumasa kay yan kay FLM yan before eh. Di ba? May video pa ba nun? FLM Makagago. Ayan o. Medyo binawi nga ni Binawi nga ni Makagago yan nung after niyang sumuporta kay FLM. Nung nalaman niya na Norman Mangusin yung pangalan, yung totoong pangalan ni FLM. Biglang binawi niya. Kasi kumasa to Ang plano kasi ni FLM before, 'di ba? Gumamit ng mga yung challenge ako. Magbigay kayo ng tulong sa mga mahihirap. Yes, maganda maganda yung on paper maganda yung layunin ni FLM. 'Di ba? I-challenge ko yung mga mayayaman na tumulong. Pero ang naging problema ganito. Lahat ng mga tumulong, may natandaan ba kayo? Na kumagat sa mayaman challenge ni FLM dati? Wala, 'di ba? Yung mga tumulong, hindi nyo na natandaan. Kung sino-sino yung mga tumulong sa Mayaman Challenge, ang sumikat lang itong taong to. At yun ang ginamit niya na panghihingi sa social media ng donation. O, ako yung nagpasimuno ng Mayaman Challenge. 'Di ba? Kumagat naalala ko yata, si Jolo Revilla kumagat din Ginamit niya itong mga to, ginamit niya to, si Makagago, ginamit niya ni FLM, pera ni Makagago yung pinambili ng bigas na pinamigay, pero yung credit na punta kay FLM. Pinalalabas niya na na siya yung siya yung dahilan kung bakit tumulong yung mga mayayaman. Well, at some point pero yung credit kinukuha niya. Tapos nagsasalita niya na siya sa live niya na pinalalabas niya na siya na yung tumulong. Wherein ang totoo, mga pinapantulong niya galing sa nahingi niya. At yung mga nahingi niya na yon, maliit na portion lang doon ang pinapantulong niya. 'Di ba? Yan, kaya hindi rin nakaligtas to si Makagago nun. Lahat tayo na nauulol. Ngayon, punta tayo dito sa do sa balita yung tungkol dito. Ito ay sa News 5 naman. Panoorin nga natin to mga men. May nagpasa din sa akin ito Ang nagpasa nito, wait lang. Si Sir Neil Lester ang nagpasa sa akin itong video na to. Ito yun So, play natin. Ito ay galing Frontline sa News 5. Walang halong gimmick. Yan ang sagot ng lalaking nag-viral matapos magpatattoo sa noo kapalit ang premyong inalok sa pa-contest na prank lang pala. Nagpabala naman dyan ang Department of Trade and Industry. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Wala pong scripted doon. Ayun po ay talagang nangyari talaga. Ito ang nilinaw ng nag-viral na si Ramil Albano, ang lalaking nagpatato ng logo ng Takoyaki store sa noo kapalit ng 100,000 piso noong April Fool's Day. Prank lang sana ng Taragis Takoyaki ang pa-contest. Ito boss, hindi ko alam kung anong gagawin mo rito. Ikaw na bahala dyan. Pero pagsapit ng hapon noon ding April 1, binisita at tinutuon ng may-ari ang premyo ni Ramil. Halos 5 milyong views na ngayon sa Facebook ang video nila. Unexpected lahat ng nangyari. Kumbaga, yung April Fool's Day na post namin, naging daan pa para makilala ko siya. Pero kahit bumuhos ang likes at puso sa post, may ilang netizens na nagduda. Hirit nila, mukhang scripted ang prank
at kasabwat ng tindahan si Ramil. Isa sa nakapansin daw sa gimmick nila ang netizen na si Chona May. Sabi niya, 3:36 ng hapon, pinost ng Taragis Takoyaki ang challenge. Pero pasado alas 4 ng hapon o halos kalahating oras lang. Biruin mo yung mga details na ganyan na overlook nating lahat na no. Well, unang-una, hindi naman natin nalaman kung kailan talaga pinost yun, anong oras eh. 'Di ba? Pero pasalamat tayo, may tao na nakaalam niyan. Na i-compare niya, 'di ba? Kaya mahalaga talaga pagka observant ka eh. Tapos na ang tattoo at nakapag-comment agad si Mang Ramil ng litrato niya. Parang something fishy. Di ba? Kailangan nilang sumagot kasi marami silang followers. Kailangan na malaman yung totoo. Oo, tama. Depensa naman ni Mang Ramil, kaibigan niya lang ang nagtattoo sa kanya. Pinuntahan namin ang kalapit na bahay ng tattoo artist na ito pero tumanggi na siyang humarap sa kamera. Ayon naman sa isang professional tattoo artist, 3 hanggang 4 na oras dapat ang karaniwang tattoo session. 30 minutes kaya? Pwede pero hindi qualified yung lalabas siguro. Yun po yung nagnana na after niya. Sa kabila nito, lalo pang lumakas ang duda ni Chona May nang mabisto ang lumang video ng Taragis. Hindi nila binabanggit si Sian Gasa, no? Si Sian Gasa yung nag-expose eh. Kung saan nakita rin daw si Ramil. Tingin niya, matagal na silang magkakilala. Yan ang problem eh, no? Raymond! Ramil Albano! Ramil Albano! Ang dami nating challenger dito mga chong! Pero nang tanungin namin si Ramil kung siya nga ang nasa video, matipid ang sagot niya. Hindi makita. No comment. No comment, di ba? Doon pa lang. Sabay alis. What does it say to you? Confirm, di ba? No. Tanungin namin si Ramil kung siya nga ang nasa video, matipid ang sagot niya. Hindi makita. No comment. Gimmick man o hindi, iniimbestigahan na raw ng Department of Trade and Industry ang Grabe yung panloloko. Double dead na panloloko to, men. Alam mo, nakukuha ko na eh. Alam mo sana, ito para dun sa nag-prank na ganon. Nagigets ko na sana eh. Kung halimbawa, maraming nagalit, sabay binuking mo na agad na prank. Ang nangyari, sinakyan mo pa eh. Vinidyuhan mo pa ng ganito-ganito eh. Nanloko ka pa uli eh. 'Di ba? Parang dinoble dead mo yung panloloko dito eh. Parang ito yung masakit dito. Feeling ko nasilaw to sa pera eh. Ito yung nangyari. 'Di ba? Ginawa nila yan, nag-prank sila. Oy, kunyari, ikaw yung kumagat do sa hamon. Para sa akin, okay pa yun eh. Okay pa yun eh. Nung marami siguro yung tumulong dito kay kuya, parang ang nangyari, naku, wag na nating aminin kasi maraming tumulong eh. 'Di ba? Eh yun, speculation ko lang naman yun. Hindi ko nga alam kung may tinanggap yan na tulong galing dun sa iba eh. Kayo, tingin nyo, may tinanggap bang tulong yan? Napanood ko yung kay Makagago, feeling din ng Makagago, nakatanggap din talaga to ng tulong eh. I don't know, may kaso ba yun? Pagka tumanggap ka ng tulong galing sa panloloko? Ay, siguro meron ano? Kasi nag-commit sila ng panloloko talaga dito, men eh. Hindi ko talaga iisipin kung paano sasabihin na yan ay ano lamang ay dala lang ng... Kasi may nag-post ako nabasa eh. May nabasa ako nag-post, kaya daw naggawa lang yung mga ganyan, ay dala daw ng Hindi pa rin. 'Di ba? Eh kung
Kasi sabi doon sa post, hindi ko na mahanap yung post eh. Kaya daw pumayag si Ramil na makipag-scripted dyan ay para nga daw tulungan yung bata na anak niya na may down. Hindi pa rin. Parang sinabi mo na rin na okay lang na magnakaw yung mga tao na na may pangangailangan. 'Di ba? Parang yun na rin ang sinabi mo nun. Mas katanggap-tanggap pa kung nanawagan na lang yan eh. Halimbawa kung talagang may problem siya at wala siyang pangbuhay do sa anak niya, mas maganda since influencer naman etong nagpasimuno na to, yung sa takoyaki, since influencer sila, dapat nanawagan na lang sila na, oy, tulungan nyo naman si Kuya Ramil, di ba? Kasi yung anak niya. Pero yung dadaanin nyo pa sa ganito, men, I don't know. Kasi maraming mga tao na ayaw nilang niloloko sila. Na tinatarantado sila. Kasi hindi biro yung Hindi biro yung naramdaman ng mga tao na simpatsya na binigay sa iyo eh. May mga company pa nga na nag-offer ng tulong, 'di ba? May pa 10,000, may 100,000. Baka nga may nag-Gcash pa dyan na yung mga palima-limandaan pa isa-1,000 eh. Kahit pa sabihin mo na maliliit na halaga lang yon, syempre, kaya sila nakapagbigay sa'yo dahil naniwala sa'yo. Ito yung sinasabi ko mga kababayan ko na hindi naiintindihan ng mga supporters ng mga ghost hunters na peke. 'Di ba? Ito yung hindi nyo naiintindihan, mga hinayupak kayo. O ayan, ganyan, parang ganito din yung ginagawa ng nyo ng mga idol nyo 'Di ba? Tapos sasabihin nyo, basta kami nai-entertain. 'Di ba? Lalo na pagka halimbawa nagpapa-Gcash na sa inyo. Ito dito kami nagka-clash minsan ni Sir I.M. Reverie, 'di ba? Dito kami nagka-clash ni Sir I.M. Reverie. Ako, para sa akin, okay naman na magpa-Gcash as long as na hindi ka nanluloko. 'Di ba? Ang argument naman ni Sir I.M. Reverie, may point din naman kasi siya na wala kami particular na pinatatamaan Baka may iyakin na naman. 'Di ba? Ang argument ko kasi ganito, as long as na totoo naman yung hinihingi. Totoo naman yung hinihingi at mapupunta naman sa dapat puntahan. Para sa akin okay lang 'yon. Kasi nagawa ko na rin manawagan diyan. Kaya lang hindi nga lang natuloy. Naalala niyo yung yung plano ko sana do sa apartment pag pinuntahan ko kung may nakatira na iho-hotel, 'di ba? Ng overnight para pwedeng imbestigahan. Nung pumunta na ako sa apartment, wala na kasi nakatira. Abandoned na yung apartment namin dati. So, 'yun. Ngayon, ang punto naman ni Sir I.M. Reverie, kung wala kang pera, huwag ka mag-vlog. Kasi papasukin mo yun, wala ka naman palang pangpuhunan. Parang magne-negosyo ka Tapos yung ipupuhunan mo sa negosyo mo, hihingiin mo. May point nga naman siya doon. Kaya nga nung bumili ako ng camera, nagbenta ako ng collection ko. 'Di ba? Parang sa akin nga naman okay lang yung halimbawa ganito yung may nagkusang loob na magbigay sa'yo, yung out of nowhere. Pero yung magpo-post ka ng GCash, 'di ba? Hindi pala talaga maganda. No, lalo na kung halimbawa, ito yung nagiging problem manghihingi ng pera si vlogger. Then dun sa video nila lolokohin lang pala niya yung mga nanonood sa kanya. 'Di ba? Hindi rin maganda. Yung parang halimbawa sa mga ghost hunters ng Mindanao pang-explore po namin, pang-explore. Syempre, kapag binigyan ka ng pera na pang-explore, dapat totoo din yung explore mo.
Anong nangyayari? Bibigyan yung pera pang explore, magtatanim ng peking white lady. Panluloko yun. Ano yung mararamdaman nung nagbigay ng pera? Parang same as this one, ano. Pag-usapan natin tong nangyari na to. I'm so sure may mga supporters ng Peking Ghost Hunter na nagalit din dito. Tama? Na nagalit din dito. I'm so sure. May mga nagko-comment niya, niloko lang pala nila yung ano. Kung di ba naman kayo mga bobo, hindi ba yan ang ginagawa din sa inyo ng mga Ghost Hunter? na peke. Di ba? Nakakatawa lang na magagalit kayo dito pero doon sa ginagawa sa inyo ng Ghost Hunter na paulit-ulit. Buti nga ito ha. Hindi ko sinasabing buti nga ito na ano. Pero buti nga ito isang beses lang nagawa eh. One time lang ng budol eh. Pero yung Ghost Hunter nyo paulit-ulit. Di ba? Tapos inuulol lang pala kayo. Yun ba yung hindi nyo naiintindihan sa ano dito, sa dinadaldal ko dito mga men? Ganito yung ginagawa sa inyo eh. Di ba? O ngayon, ang mangyayari niyan, paano yon? Kung may nakuha man, isusoli kaya nila yon? Paano kung nagastos na? Di ba? Hindi rin nag-iisip eh. Alam mo yung pag-prank nila na yon, yung pag-prank nila yon, tapos na sana to. Lalong pinalaki yung problema min eh. Halimbawa, prank over prank ano, nag-prank na may pa-contest, April Fools pala. Tapos kunyari may nabiktima. Ang ganda na sana nito eh. 'Di ba? Nabiktima ito, then marami nag-react na tao. Sabay binulgar nyo na lang sana. Sorry po, April Fools. 'Di ba? Kasabwat din po namin sila. Lahat tayo magtatawanan na lang. 'Di ba? Okay na 'yun eh. Pero anong nangyari kasi nung bumuhos yung simpatya at tulong, nasarapan kayo. Tinuloy nyo palalo. Or hindi ganito ano. Iniisip ko naman, siguro, ang gusto nila mangyari, mas anuhin pa nila. Mas palawigin pa nila yung prank. Naaaminin din naman siguro nila bandang huli. Ang problema lang, naunahan sila na booking. 'Di ba? Naunahan silang mabuking nung mga netizen. Kaya lang ang problem nun, paano mo ngayon ipapaliwanag na plano nyo naman talagang aminin? Hindi lang muna namin inaamin. Wala na eh. Naunahan kayo min eh. Lalo na't pinagdebatihan na yan ng mga lawyer yung ginawa nyo. Diba, kinontent na ng mga kung sino-sino mga sikat na YouTuber yan. Ang dami nyo na loko. Ang bihira, diba? Ganito, ganito kalala dito sa social media eh. Kaya nga paulit-ulit ko sinasabi, mag-iingat kayo, diba? Kahit ako hindi ako nakaligtas eh. 'Di ba? May may time pala na pag sobrang galing yung manloloko, ma-overlook mo yung mga ibang bagay. Kasi ang nangyari kasi, nadali tayo sa puso natin eh. Once na yung puso natin na attach na, 'di ba? Doon sa matatanga talaga tayo, mabubobo tayo lahat. Pag ganon. Yes, ako tatanungin nyo, naging bobo ba ako noong time na? Oo! 'Di ba? Na-overlook ko eh. Yun ay part ng pagiging human ko, ba't ko ikakahiya yun? Na naulol ako. 'Di ba? Unang-una, hindi lang naman ako naulol. Kung ang mga naulol din mga lawyer, mga kilalang debunker, katulad ni Nico David, 'di ba? Nila Attorney Libayan. Okay lang na mapabilang ako doon. 'Di ba? Ibig sabihin, brilliant talaga 'to. Si FLM nga, Chief Justice pa yung nabudol noon eh. 'Di ba? Mga naalala niyo si Puno? 'Di ba? Napaniwala si Puno na kamag-anak niya si Bongbong Marcos dati. 'Di ba? Depende sa pero kung maluloko ka sa peking white lady, tang-inang yan, men. 'Di ba?
Ibang usapan na yon. Bobo levels na talaga yung mga ganung bagay. So, yun lang mga kababayan ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye.